So I can... Water. Good girl. The other one. Burp pa. Oh, very good naman. Yan. Ay, sasama dyan. You're so good. Very good naman yan. Yay, finish. High five. Good girl. It will make you feel better. Wow, so you can play na after that. Later we will drink again around... No, that will fall. We will drink again. You'll take the medicine around 5 a.m. Okay, I'll wake you up, huh? Later we will do this one. This is for the fever, if you have fever. And this is for the nose spray. You're going to mix it with the fever? Yeah, later. I can do that also, okay? You need to mix it with the fever. Okay. Good job. We'll do it again later, huh? I'll wake you up, okay? Okay? Okay. So, are you sure it will make you feel better? Your doctor friend is very good. Wow. Drink more water. Yay. I'm going to take another medicine. Wow, very good. You will just have to melt it in your mouth. Okay. Okay. What does the taste? Strawberry. There's no taste? It's strawberry with watermelon. Strawberry with watermelon. Yes. Oh. I cut it. What? You're a what? A magician. Magician. You wanted to sit. Yeah. But still, you want to put ice on your head. But it's balancing. Balancing. Yeah. Wow. Very good. That's a good idea. You don't need to laugh because it will fall. Yes. Why don't you just lie down? No. You're tired of lying down? So that's why you wanted to sit with ice on your head like that? Yeah. It's not falling. Yeah. Don't remove the ice, because your fever is still high. This time naman po, ipapakita ko sa inyo, ito po ay another tip. And nasa sa inyo po kung gusto nyo rin gawin. Pero ginagawa ko ito simula nung maliliit pa yung mga ate niya. Ang mga ate niya ngayon, isang 23 years old at isang 20 years old na. 21, ganon. So, ganitong ginagawa ko pag very high lang yung fever niya. Halimbawa, pag umaabot ng 38 something or 39, ganito na yung ginagawa ko. May isa pa akong ice bag, kagaya nitong hawak ko, maliit siya. So, nilalagyan ko ng ice and then, ganyan lang po, dinadampi-dampi ko lang sa buong katawan niya. Ngayon, pati sa katawan, sa dibdib, sa tiyan, lalo na sa mga singit. Hindi ko lang maipakita dito kasi makikita naman yung katawan niya. So, ayan, meron siyang ice sa ulo and siya mismo ang humihingi niyan kapag nakaramdam siya ng fever o mainit yung katawan niya. Siya mismo talaga humihingi sa akin ng ice bag tapos hihiga na yan dyan, ilalagay niya na sa ulo niya. By the way, nandito kami sa
sala. Dito muna kami higa habang may sakit siya kasi para naman hindi kulob sa loob ng kwarto. Kasi kung sa loob kasi ng kwarto, paikot-ikot lang yung hangin, hindi ba? O ngayon, nandito kami sa labas and eto na nga po ang ginagawa ko. Dinadampi-dampi ko lang siya. Sometimes, medyo ini-stay ko yung ice bag sa katawan niya ng sandali. Pero hindi masyadong matagal. And mamaya mapapansin nyo, panay ang sabi niya ng I don't care. Kasi nga po, malamig, diba? Syempre yung ice malamig. And syempre, hindi rin maganda yung pakiramdam niya. Kaya parang irritable siya. Pero gusto niya rin naman niya na ginaganyan ko siya kasi alam niya mawawala yung lagnat niya and gagaling na siya. So, kinukumbinsi ko kasi siya ng ganon. So, ganyan lang po. Paulit-ulit lang ako, padampi-dampi lang ng ice bag sa buong katawan niya hanggang sa bumaba na yung lagnat niya. So, ganyan lang po. Kung gusto nyo pong gayahin, nasa sa inyo po. Ayaw ko kasing gawin yung yung babasain mo yung towel, tapos ipupunas mo sa kanya. Ang mangyari kasi, basang-basa na yung katawan ng bata. And, alam mo yon, basa na yung katawan niya, tapos hindi kagaya nito, na ganyan lang. Kasi ang hinahabol lang naman natin dun sa towel, yung lumamig, diba? Yung mawala yung init ng katawan niya, lumamig. Kumbaga, lumamig siya. Hindi yung magstay yung init. So, why not ganito? Kasi, ayan, hindi siya basa. Tuyo siya. And ang kailangan lang naman dyan palamigin yung katawan niya. So, yun po yung ginagawa ko simula noon pa. And effective po siya. And kung sakali po may sakit yung mga anak nyo, ako po kasi talaga pinapakain ko yung mga anak ko. As in, yung parang ordinary days lang na kanin, tsaka kung ano yung ulam. Talagang pinapakain ko po siya. Kaya po, madali siguro silang gumaling kasi nga kahit papano may sustansya, may tumutulong sa pagpapagaling nila. Hindi yung gamot lang, hindi yung nakaasa lang sa gamot. Talagang kumakain po siya. Bahala po kayo kung anong gusto nyong pakainin, basta dapat kumain yung bata. Halimbawa, rice, lagyan mo lang ng sabaw, pwede na yan. Yung mga ganun lang. What are you doing? What do you feel now? Okay. You feel okay? Yes. There's no any pain? Huh? Your nose, your throat? My throat is out when I breathe. When you breathe and? In my nose, I can breathe, but it's the... You know when I do... do you know when I do like this? It balances. It balances when you do like that? Yeah, when you put it down, it doesn't, but it still balances. Even when you cough, it doesn't fall. Even when you laugh, it falls. You will get better soon. Yes. Or maybe later on. Or because tomorrow. When I put a lot of... If I put tissue on my head... Tissue? Ice? Tissue. Why if tissue? I put tissue, it balances. You're talking about balancing. It balances. Careful, When I sit. Don't let it fall on the floor. It will break. So, nandito po ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung clinic na dinadalhan ko kay Alex tuwing may sakit siya. So, ito yung lobby nila. And may kasama na ring pharmacy sa loob. Go! So, tinawag muna si Alex kasi kukunin yung height niya. Yung weight niya, kung may fever. And itatanong na rin sa akin kung ano ba yung nangyari sa kanya. Para yun yung sasabihin nung secretary or nung assistant kay doctor friend niya. Ang kinagusto ko sa clinic na ito, meron siya, kagaya niyan, yung pinasukan namin ngayon, dito kami mag-aantay kay Doc. And meron silang mga 5 yata,
5 na rooms na ganito kalaki. And naka-separate yung bathroom. So bali sa baba parang merong 6 na rooms. 5 na waiting area. Ito ang pinaka-waiting area. Gustong-gusto ko to kasi naka-separate yung bata sa ibang bata na may mga sakit. And syempre dahil sa panahon ngayon, COVID, di ba? So hindi kayo magkakasama doon sa lobby na nag-aantay ng turn para tawagin ni Doc. So ayan, meron na siyang waiting area, may higaan yung bata para kung talagang masama yung pakiramdam, kagaya ngayon kay Alex, sobrang sama na pakiramdam niya, nakakahiga siya doon. And may AC rin yan sa loob, may humidifier, tawag ba dyan? And ngayon, inaantay lang namin yung turn namin and kakatok si Doc mamaya and i-check up na siya. So, ayan na, kumakatok na si Doc. So, ayan ang kinagusto ko. How are you? And then, You're back. How's your eyes? Okay na? Okay, that's good. Diyan lang, kami-kami lang. So, walang ibang pasyente. Ayan, kung gusto mo maghugas, may maliit na sink doon. And ayan na nga, chine-check up na si Alex. 11, ayun, nilagnat na. Hanggang ngayon, hindi nawawala. Ngayon, ang sabi niya, masakit daw yung neck niya o baka yung throat. Hindi ko lang sure. Bali po, ang pangalan ng clinic niya ay Almanse. Makikita lang po ito dito sa Panganiban. Dito nga po pala ito sa Naga City. So, kung gusto nyong dyan dalhin yung anak nyo, nasa sa inyo po. Nire-recommend ko lang kasi sobrang siya. Bali, ang niya, ang singil niya, ang charge niya ay 400. Tuwing check up, 400 pesos. Syempre, sa atin na yung gamot, tayo na yung bibili nun.